morning! Magandang umaga po Sir Igan, Ma'am Cathy. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Initial assessment nyo, sir, dun sa unang araw ng overseas voting ng ating mga kapusong Pilipino. Masabi ba tagumpay yung turnout po? Ay opo Sir Igan, 12:01 kahapon ng madaling araw nagsimula yung pagpapaboto natin online sa mga kababayan natin. Ito po yung nagsimula sa New Zealand kasi sila po yung kauna-unahan sa oras na pwede makaboto. At alam niyo po, kahapon po bukas na ang lahat ng 93 posts natin. 77 posts ay internet voting at 16 na posts naman gagamit ng makina dahil nga hindi pinapagamit ng mga bansa ngayon katulad ng China at Russia yung kanilang internet services. So far po, hindi ko lang mabibigay sa inyo eksaktong bilang sapagkat bawal nakalagay sa batas natin. Opo. Pero napakaganda po ng turnout ng mga kababayan natin lalo na sa internet voting na ngayon po naka 55,000 na ang nag-enroll. Opo. Yung enrollment at least mataas na po at tumataas pa habang tayo ay hanggang May 12 ang eleksyon. 30 days ang pagboto ng mga kababayan natin abroad. Chairman, ito aabatan ko na. Ang resulta niyan kailan lalabas? Alam niyo sa social media. Baka may maglabas na lamang na sa online voting si ganito, si ganyan. May mga alam nyo, may mga speculation iba tayong mag-isip ngayon sa social media di ba? O baka unahan pa kayo, Chairman, meron pa silang partial unofficial online voting, ha? Opo, wala po silang makukuha, wala silang makikita na partial unofficial na results kung ano pa man. Kung meron po may magpapalabas diyan, peke po 'yan. Sa mga kababayan natin, misinformation yan, disinformation yan. Sapagkat ang pagbubukas po ng lahat ng results, kahit sa overseas voting, whether internet o yung pagboto sa pamamagitan ng makina, ay sa Mayo 12 ng alas 7 rin ng gabi. Kung ano yung eksaktong alas 7 ng gabi sa atin, ganun din po yung eksaktong oras na ito po ay bibilangin ng lahat ng Special Electoral Board ng bawat embahada at bawat konsulada. Chairman, yung pong susundin na oras ay yung oras po dun sa bansa kung saan sila naroon, hindi po yung oras dito sa Pilipinas. Yung oras po doon pero dapat nakabase sa kung ano yung alas 7 dito sa atin. So kung ang limbawa po ang alas 7 sa atin dito, Ma'am Cathy, ay alas 8 naman dun sa kanila, so yun po yung eksaktong oras na dapat matatapos ang pagboto at magsisimula ng pagpapabilang. Hanggang kailan po itong online voting natin, overseas voting, Chairman? Hanggang Mayo 12 rin po. So ngayon po ay pangalawang araw ng pagboto ng mga kababayan natin sa iba't ibang post abroad. Chairman, ito po yung unang internet voting. Sabi niyo po malaki yung turnout pero wala naman po naging aberya dahil medyo yung mga hindi techie baka nahirapan po. Ay, so far po, naging maayos po yung pagpapa-pre-enroll natin dahil kinakailang enroll nila yung sarili nila kahit sila i-registered voter na dahil siyempre kinakailang kuhanin ng sistema yung kanilang biometrics, i-register yung mga gagamitin nilang ID o kahit na passport o Siemens book. So ito po yung napakalaking bagay, bentahe lalo na sa mga kababayan natin na seafarers na naglalayag sa kasalukuyan na nasa mga dagat sa kasalukuyan na makakaboto gamit na ng kanilang cellphone, laptops at iPad. Ilan bang bilang projection natin ng mga overseas Filipino voters natin? Ang overseas Filipino voters po natin ay 1.231 million. 1.231 million. Sana nga po maka 50%. Opo, maka 50% man lang, Igan, Ma'am Cathy, dahil ang pinakamataas noong 2022, 40.59%. Wala po tayong internet voting dati, so sana po mas tumaas ngayon para kahit paano, kahit midterm, mataas ang porsyento. Gano'n tayo kasiguro na 100% na hack-free itong ating ginagamit na sistema, Chairman? Alam mo naman, itong ilang araw, ang dami sa nang hiram ng pera, na-hack pala yung Facebook account nila. Ito po, Igan, Ma'am Cathy, ay dumaan sa tinatawag na international certification at international verification. At pagkatapos po, nagkaroon din po ng source code review ang mga IT experts natin, lalong-lalo na ng ating mga citizens arm ng NAMFREL at PPSRADI. Nagkaroon din po tayo ng ilang pagkakataon. Ito po itines abroad, papunta rito sa ating bansa. Inaalam kung talagang ito'y gumagana ng maayos. So far, so good naman po kahit yung ating mga kababayan na nasa abroad, maayos naman po yung kanilang report at pagboto. Chairman, ito po pag tayo sa balota, sa aktual na voting, ay bawal kunan yung ating mga balota, yung ating mga boto. Paano po tayo makasisigurado na hindi nila isi-screenshot yung kanilang mga ibinoto?
Una po talagang, siyempre po pagkakatiwalaan natin yung mga kababayan natin dyan. Wala pong pinagkaiba yan, Ma'am Cathy, Sir Igan, doon sa pagboto sa pamamagitan ng pagpapadala ng envelope na naglalaman ng balota. Opo. Unang katanungan nga doon how sure are we na sila mismo ang bumoboto? Number 2, how sure are we na hindi nila pipicturan yung mismong balota na kanila pong na-accomplish? And yet, noong mga nakakarang eleksyon, lagi po natin silang pinapayagan na ganon. So ganyan din po sa atin. Ngayon po, bago nila i-cast yung boto, makikita nila yung pinakabalota nila. Pag na-cast na po nila at gusto nilang i-review halimbawa, ang makikita na po nila codes. And therefore, hindi po yung mismong pangalan ng mismo mga mga naboto nila dahil magiging issue po ito nung tinatawag na vote buying. Oo. Wow. So hindi nila dapat i-screenshot o kunan yung kanilang pagboto kahit na sila lang ang nandun, ano? Wala namang mag-check, Chairman. Opo, actually may mga nakita po kung ilan na nagpadala sa ilang media entity na sinabi nakaboto sila. Tapos ang tinatanong nila, bakit daw nung nire-review na nila, codes na lang ang nakikita, yung hindi human readable. Precisely, that's the point. Pero, siyempre bago i-cast yung boto, ay makikita talaga kung sinong binoto nila. Okay. Yung kanilang mga iboboto po, senador, party list, wala na po siyempre yung congressman dahil wala man sila dito. National lang po na position. National Tama lang. po kayo, Ma'am Cathy. Wala pong local positions po ito. Opo. Chairman, ito bang online sa mga overseas Filipino workers? Dito ba hindi siya applicable? Kunyari, senior citizen, Yung mga hindi makalabas, mga ano? people with disability, yung kagaya naming mga journalist Yung na mga wala naka-duty. duty naman kami pag election day, may mga ganun ba? Alam niyo po, Igan, ito po yung magandang test natin, pagsubok, yung internet voting abroad. So darating po ang panahon, sa mga susunod na panahon, tama po kayo, sa mga senior citizens, PWDs, sa mga heavily pregnant women, pwede na po natin gamitin ito kung mapagkakatiwalaan. Okay. Kasi nga po, pinagkakatiwalaan nga natin sa internet banking Kahit nga po yung ating pong pagbabayad ng bills, yan pong gamit ang internet. So siguro talaga pong baka nga simula na ito ng ilang pagbabago sa pagpapaboto natin. Bagamat, kakailanganin ng mataas na tiwala ng mga kababayan natin. Totoo yan, kasi vote buying at vote selling, e-wallet na rin, Chairman. High-tech na rin. Habang papalapit, dumadami na po yung impormasyon namin. Pinapadala ko nga sa inyo, Chairman. Kaya lang, parang naiinip sila, parang wala daw action ng COMELEC doon sa mga sinusumbong. Opo, nag-show-cause order po tayo sa lahat. Yung napadala nyo, nag-show-cause order na tayo. Kaya lang po, hindi natin pwedeng kaagad disqualify sapagkat may tinatawag na due process. Yan naman po yung isang bagay din na kinakailangan natin masigurado sa lahat ng maaakusahan. Kung kaya naman, nung nakaraang linggo, Igan, kasama yung iyong naipadala sa akin, kasama po yan sa na-show-cause order. Pagkatapos po niyan, mga kasong disqualification at election offense ang ipafile na ng COMELEC. Huwag tayong manawa, huwag tayong magsawa. Kamustahin na rin natin yung mga binigyan ng show-cause order last week, yung mga tungkol sa mga bastos na pangangampanya. Ano pati jingle. Ano na po bang update doon, Chairman? Nakasagot na po yung 3 doon at yung iba naman ay kasalukuyan natin hinihintay yung pagsagot nila. Asahan niyo po may aksyon na gagawin ng COMELEC. Hindi naman pwedeng show-cause lang tayo lagi. Wala na pong maniniwala. Baka sabihin hanggang salita lang ang komisyon. So ang importante, meron pong kilos na gagawin upang kahit paano may maturuan naman tayo ng leksyon dito at upang maging basihan na hindi po pinapabayaan ng COMELEC yung mga pagbabastos o kaya naman po yung kawalang respeto o kaya naman yung issue ng vote buying o paggamit ng mga text blast machine na hindi dapat pinaggagamit except during calamity or national emergency. Okay. Chairman, ngayong Semana Santa, may utos ba COMELEC na bawal mangampanya? Oo, baka biglang mga nag-a-appear dyan sa mga prosesyon. Kasi pag nangampanya sila ngayong Semana Santa, lahat yan parang mga hudas. Ano ba ang Chairman? Bawal na bawal po ang Huwebes Santo at Biyernes Santo. Wala pong kampanyahan. Huwebes Santo, Biyernes Santo. Let us give unto Caesar what is for Caesar and for God what is for God. Ayan, wag maging hudas, ano? Kunyari magpapakaridad sila. Uso yan. Pag karidad? Yung libreng mga painom, mga pagkain sa mga namumusisyon. Sa mga dumadaan, yung mga alay-lakad dyan. Bawal. Kahit walang picture nila. Bawal. Ayun. Yung mga kumakamay sa mga, sa sali kunwari ng prosesyon. Bawal din po yun. Ang iba pa po nagpapabasa. Tapos pagkatapos ng pabasa, may mga pakain. Ayun. Bawal yun. Bawal po yun. Ayan, mangiling naman sila, no? Magnilay-nilay na rin. Chairman, May 12, wala na tayong mga problema pang hinaharap?
Ready to go tayo? Ay, napakadami pa natin Madami mga pa. dapat ayusin, gusto na dapat pamplansyahin, pero importante po, so far so good yung ating po mga timelines na susunod po natin. Oo. Less Pati yung mga than- election-related violence, mga may ambush pa, napapatay, Chairman. Anong ikangay coordination with the PNP? Ay, nagkaroon po kami ng command conference noong Friday sa PNP, AFP at Philippine Coast Guard. Nagtayo na po sila ng mga tinatawag na Special Task Force para sa Bangsamoro, para sa Abra. At the same time, doon po sa nangyari sa Albuera, may action na rin po sila, lalo pa na ito ay merong maaaring involvement ng ilang nasa uniforme na Philippine National Police. Ito po bang Albuera area of concern siya? Ano na po ba ang status? Dati po ay hindi, pero ngayon po ay siyempre area of concern na maaaring maitaas na ang antas nito mula sa yellow category papuntang orange category at minomonitor na po natin ang ating pong development dyan, lalo na ang pagpapadala ng dagdag na puwersa. Oo. Iwan natin ang panayam sa hamon ni 4239, listener namin, Chairman. Nakikipagpustahan siya. Wala daw madidisqualify sa mga bastos. Ayan, Chairman, pinupustahan tayo. May pusta na, ha? Wag Oy, niyo- Holy Week. wag niyo na maggipitin yan. Bawal Bawal po pustahan sa eleksyon eh. Bawal ang pustahan. Wag di kayo maggipit. May due process pong tinatawag daw. Ayan. Chairman, salamat ulit sa panahon. Lagi available. Ingat po kayo. Good luck. Thank you, Chairman. Maraming salamat po, Igan, Ma'am Cathy.